So inevitable talaga, ang future ay electric. Mas nagiging affordable, mas nagiging malawak ang adoption across all brands, and most importantly, mas suportado ng EV ang mga bagong tech. Matter of time lang and nabublur na talaga yung lines, yung mga usual na naririnig natin ng mga nag-hesitate para i-embrace ang full EV na lifestyle. Pinakamalaki ang naging impact pagdating sa adoption o wide adoption ng mga EV, obviously, ay ang Tesla. Yung first time na nirelease ng Tesla ang Model S, na iba ang paradigm pagdating sa mga EV, na pwede palang magkaroon ng performance ang EV, practicality, luxury, at comfort. Kaya nga lately lang, ito ang naging revelation ng isa sa mga pinaka-prominent na figure sa YouTube or sa automotive industry, si Doug DeMuro. Sinabi niya na ang Model S ang talagang naging pinaka-importanteng sasakyan. Dahil din sa initiative ng Tesla, ngayon is ang dami ng mga completely BEV na mga brands ang naging mainstream. At hindi lang yon, halos lahat ng mga paborito natin at alam nating mga brands ay nagke-carry na ng ilang lines ng mga EV. And bukod sa Tesla, ang isa sa mga sineryoso talaga ang adoption ng EV ay ang Hyundai. And sa ngayon, para sa akin, hindi na ito tungkol sa kung ano ang best EV. Pero ang importante sa mga nangyayari ngayon ay meron ng tamang EV para sa pangangailangan mo. And ito ang isang nagustuhan ko sa lineup ng Hyundai. Meron silang mga EV na sedan, meron naman ng mga mini crossover, pero itong mga bagong Ioniq series, itong Ioniq 9 ay para sa iba na nangangailangan o gusto na i-embrace ang EV na lifestyle o sasakyan, pero baka kailangan nila na mas malaki na sasakyan. And yung mga full size na SUV ang isa sa mga sikat na practical na choice natin dito sa North America. And nasa point tayo ngayon na maske malaki o mabigat, etong mga EV na to ay sobra ang efficiency nila. So yung lagi natin dating naririnig na range anxiety ay parang par na ngayon ang gas versus kung EV. So halimbawa, etong Ioniq 9 na to, nasa kanya na yung space, performance, torque, lahat. Pero pagdating sa mga long driving, ay again, yung range na feature neto ay pwede na ngayon na sabihin nating maski wala kang gas car at ito lang ang nag-iisa mong sasakyan. Infrastructure ang isa sa pinaka-importante pagdating sa EV adoption. And napakaswerte natin dito sa North America kasi recently ay inopen up nga ng Tesla yung tinatawag nilang NACS. Tesla ang leader pagdating sa mga supercharging experience, and dito sa North America ay pinakamarami talaga ang mga superchargers. So, ibig sabihin yan, lahat ngayon ng mga manufacturer na sinusuportahan o inadopt etong NACS ay kasama na rin sa nakaka-take advantage dun sa supercharger system or network ng Tesla. And kung hindi man, napakadami na rin ngayon mga adapters na pwede mong gamitin para ma-enjoy mo ito. And a few years ago, hindi ganito. Isa ang supercharging network sa malaking dahilan kung bakit mas pinipili ng tao ang Tesla. Dahil ito ay exclusive dati sa Tesla. So kung maglo-long drive ka, again, para sa mga North American, na mga families na normal ang mga malayo ang mga travel, mahirap sumugal sa iba na walang dependable na charging system. So napakalaking impact
at benefit para sa lahat ng brand ang ginawa ng Tesla na i-open up ang kanilang supercharging network. Ang isang nakikita ko rin na magandang opportunity, malaking opportunity pagdating sa infrastructure ay yung service. Completely iba ang mechanics o electrical ng mga EV kumpara sa mga combustion engine. So nakikita ko ang daming opportunity dito para sa training, sa schooling at para sa mga service center na i-adapt etong bagong technology na to. So, and para sa akin, yan ang isa na napakaraming magiging demand dito. Lalo ngayon na meron tayo mga bago na mga brands na mga EV na i-welcome dito sa Canada. And dahil relatively bago-bago pa rin etong mga EV, ay importante na nandyan ang service at support para sa mga nangangailangan. Ang susunod na magiging revolution dito or magugulat ang tao ay ang pagdating sa autonomous driving. So obviously, ang nagli-lead dito ay Tesla. Dahil din sa technology ito na I think ay inevitable, halos lahat ng mga iba't iba pang mga brand ay i-adapt din to at i-embrace. Ang isang magandang nagiging impact nito ay pagdating sa safety. Dahil meron talagang data tungkol dito ay meron ng iba na mga nag-o-offer ng mas affordable at discounted na rate kung ang kotse mo ay autonomous. For example, sa US, yung Lemonade ay nag-o-offer ng 50% off kung ikaw ay subscribe or meron kang autonomous driving ng Tesla sa sasakyan mo. And for sure, matter of time lang, i-embrace yan ng iba pang mga brands. More than 5 years na rin ang naging journey ko since fully i-embrace ko ang EV na mga sasakyan. And sa journey yon, marami akong na-realize, maraming mga magaganda at meron ding mga iba na I wish ay mag-improve pa or better. So isang nagustuhan ko ay pagdating sa mga Tesla ay yung fact na ang kotse ko ngayon ay nagkakaroon ng mga update at masasabi ko na mas high-tech pa ang sasakyan ko ngayon kumpara nung una ko itong nakuha. Yung tech niya ay hindi ganun naging completely obsolete. If anything, is talagang mas naging reliable at mas naging smooth, lalo na pagdating dun sa autonomous na driving. Pagdating sa infrastructure, nabanggit ko kanina na maski wala akong sariling charger sa bahay, ay nagkalat at padami ng padami dito sa Canada ang mga supercharger na nung nagsimula ako ay mas limitado. In general, ay 1/3 ang price ng pag-charge ng EV relative sa mileage na itatakbo mo kumpara sa gas car. So, napalaking bonus yon, lalo ngayon na pamahal ng pahamahal ang lahat. Sa mundo nga ngayon na yung adoption ay across different makes na, masasabi ko na yung ibang mga model ay definitely ay worthwhile na option. Pagdating sa range, maraming mga ibang model outside sa Tesla, ang napakaganda ng range. Pagdating din sa feature, luxury, performance, ang dami na ngayong mga alternative. Ang mapapayo ko ay double check yung warranty. Kasi eto rin ang isang sobrang thankful ako at sana is mag-follow suit ang ibang mga brands ay pagdating sa kung gaano nila i-cover yung service at parts. And after ilang kilometers na tong coaching to, actually since drive ako ng drive 137 or 34,000, guess what? $0 ang ginastos ko sa maintenance, kasi nga ay sobrang reliable. I think merong survey ngayon recently na ang Model Y or 3 ba ay less to own kumpara sa Toyota in terms ng gagastusin mo after 3 years or 5 years or 10 years. And then of course yung
powertrain warranty, yung battery warranty, yan ang mga importante na magkaroon ng peace of mind, no? And hopefully nga again, mag-follow suit ang ibang mga brand dito. Dito sa Canada, meron tayong mga harsh weather conditions, no? Yung winter, and ito ang kailangang tanggapin natin given sa given sa technology na meron tayo ngayon. Pagdating sa mga electric car, ay yung range ay completely nagsasuffer. Depende sa kung gaano ka harsh, no, o kung kalamig. So easily baka 10 to 30% ang mababawas sa range ng sasakyan pag ganitong sobrang lalamig. And ang isa rin siguro na kailangang masanay ay kung mahilig kayo sa mga road trip, expect na mas magiging matagal yung mga stop compared sa kung magpapagas ka lang ng sasakyan na baka 1 minute, 2 minutes tapos na. Of course, sa mga EV, maski kompleto pa ang mga charging infrastructure across North America ng Tesla, I expect na mas matagal ang magiging charge. And isa sa mga exciting na part ngayon, no, ng technology, tulad na na-share ko sa inyo kanina, ay yung option na nabibigyan ka ng malaking break ng mga insurance company, depende sa driving habits mo. And again, sa US, 50% off. May ibang state na binibigay na nila kung ikaw ay merong full self-driving tulad ng ginagawa natin ngayon. Actually, medyo harsh ang weather pero gumagana siya, and para talaga sa akin, naranasan ko yung mga first version nito, yung beta nito hanggang sa ngayon, and masasabi ko na sa ngayon is mas safe na talaga siyang mag-drive sa akin, mas komportable na ako. Hindi lang yan dahil bias ako or ito ay baka personal ko lang experience. Actually, nag-sign up ako sa Adjusto. So usually dito sa Ontario kasi mas mahal talaga ang mga insurance natin, maski wala tayo mga aksidente. Sinasabi nila ay kasi ganito yan sa statistics, sa ganito ganyan. Pero kung willing ka na i-install yung app na i-monitor yung mga driving habits mo, ay pwede ka nalang bigyan ng additional discount. And hindi biro yung mga discount na yon. So ginawa ko yan, and ang downside lang is usually mag-i-enroll ka for long periods, baka half a year or 3 months or so. And base sa driving mo, so acceleration, braking, speed, ganyan-ganyan, ay bibigyan ka nila ng discount. So up to 25% yung iba or 30% discount. So napakalaking bagay niya. Dahil nga 99% ng time ay naka-autonomous o yung full self-driving ang ginagamit ko, at naging human-like na, ay dito sa app na to, ang score ko is, kung makikita nyo, is 99. Malaking bagay dyan ay dahil sa 99% ay naka full self-driving ako. Ibig sabihin nun, I don't mind kung in the next 5 months ko pang i-enroll yung sarili ko sa app, magkakaroon ako ng 25-30% nang hindi ako nape-pressure, na hindi ako yung nagda-drive. No? So, yan ang isang thankful ako at grateful ako na meron tayo ngayon technology, and I'm sure in the next few years ay lahat ng mga major brands ay i-adapt to at mas lalong magi-improve ang system, mas magiging safe, and kitang-kita yan ng mga insurance provider, kaya willing sila na magbigay ng malalaking discount. And yan so far ang naging journey ko, at hopefully ay may napulot kayo na ilang mga insight para sa trend, and sana ay makatulong etong mga naging journey ko na sinashare sa inyo para sa kung ano mang tanong nyo pagdating sa mga EV.